Yo, what up? Good day, netizens. This is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So, for today's vlog, bibigyan naman natin ng pansin itong Suzuki SkyDrive Sport 115cc. So, without further ado, let's get right to it. So yun guys, dito pa rin tayo sa New Nemar, sa Binyan, Canlalay, Barangay Canlalay, Binyan, Laguna. So kung gusto niyo ng mga unit ng motor, ayan, daming available dito. Pati mga bagong labas, kagaya ng Airblade. Ayan, so soon siguro kapag nakita tayo ng NMAX 2020 or magkaroon sila dito, i-review din natin yan for sure. So ngayon araw, isa na namang motor na entry level na madami nagre-request ang ating i-review ngayon. Meron tayo ngayong SkyDrive Sport 115cc. Maraming iba nagtatanong, Sir Ned, di ba kasi dati may Suzuki SkyDrive Sport na 125cc na, bakit ito parang nag-downgrade ng 115cc? Actually, hindi siya downgrade. And just little feedback about dun sa Suzuki SkyDrive Sport na 125cc. Ayun ay na-try ko na din. At the same time, naipang long ride namin from Laguna to Bicol. Hindi man actually Calauan ba yun? Calauan, Quezon. Yung halos pa Bicol na doon, na-drive namin siya. Masasabi ko dun sa 125 na yun is napakatipid sa gas. No, kasi ako noon, nung ginamit yung naka-sporty ako, Mio Sporty, nakailang pagas na ako, pero yung leader namin na naka SkyDrive Sport, parang bibihira ako makita magpagas. So yun, isa yun sa nakita kong good feedback ko sa kanya, matipid siya. So here comes Honda with a totally different scooter. Ito ay tinatawag na Next2 sa ibang bansa. Ngayon, nung dinala siya sa atin, since mas kilala ito sa pangalang SkyDrive Sport yung mga automatic ng Suzuki, so pinanindigan na nila. And nandito tayo ngayon sa 115cc category. To be exact, 113cc ang kanyang specs. Also, it is 4-stroke, air-cooled, single cylinder, single overhead cam, fuel injected na siya. Yan, may kita nyo. Fuel injected na siya. And yung kanyang fuel tank, may dalawang lumalabas, either 3.6 or 3.7 according to my research. So ayan yung kanyang fuel tank capacity, 3.6 or 3.7 yan liter yung kanyang fuel tank. Ang kanyang weight is 113 kilograms. May kickstart, bukod sa push start dito, meron din siyang kickstart. Ito yung kalimitang wala na sa mga scooter nowadays, kagaya halimbawa ng Honda Click, wala na siyang kickstart. Ito meron pa siyang kickstart. So para saan ba kahalagahan ng kickstart? In case magkaroon ng power loss yung battery mo, pero kang backup na pwede mo pa rin i-start yung motor mo. Okay, so ano pa ba yung specs nya? Ang top speed nito is nasa around 110 kilometers per hour. Yun top speed. Depende ang top speed of course sa driver's weight, sa condition ng kalsada, pa-incline ba to, pa-decline, pababa, pataas, lubak-lubak, dire-diretso, mahangin ba. So yun, pero ang nakita ko na top speed sa internet is 110 kilometers per hour. Ang average fuel consumption is 50 kilometers per liter. Alright, ang kanyang likodan na tail light, dito tayo sa kabila para maliwanag. Ang kanyang headlight, makikita nyo, napakaganda, no? Halogen pa or bulb type pa yung kanyang headlight. Pwede mo naman itong ipamodify na ipa-LED mo, pero yung stock niya, kung stock to stock ang pag-uusapan, is bulb type pa. Ang kagandahan lang naman sa bulb type, kapag maulan,
malakas ang ulan, malinaw ang bato ng mga bulb type. Unlike sa mga LED na puti, yun, medyo malabo yun sa tag-ulan. Papansin ko sa kanya is yung kanyang fairings, napakaganda. Meron tayong glossy, meron tayong matte. Sabi nga nila sir, ang labanan na ngayon talaga ng mga scooter, yung mga matte. Kasi parang ganito na yung mga premium quality ng fairings nowadays. Pero still, dahil matte na nga yung gamit kong kulay, napapatingin pa rin ako, ika nga nila, the grass is always greener on the other side. Napapatingin pa rin ako sa mga glossy. Kasi parang sa akin, yung ganitong glossy na magenta, parang yung mga sports bike, yung mga sports car, parang ganito yung mga kulay niya, parang candy paint, di ba? Ang ganda. Tapos ito, yung sinasabi ko, sa isang motor, maganda yung mga minimalist design. Gaya nito, may mga lines lang siyang ganyan. Diba? Ayan, may SkyDrive Sport lang siya dyan. Minimalist yung kanyang design. Meaning to say, hindi masyado maraming kadramahan or masyadong bombarded yung eyes mo ng iba't ibang design. Gusto ko yung aesthetic niya, personally. So, ito yung dalawang colors na pinapakita ko sa inyo. So, as you can see, disc brake, yung kanyang front brakes, disc brake pa. And then, yung rear brake is drum brakes pa. So nakita ko nung tinesting yung rear brake nito, may tendency na mag-lock kapag ka sobra yung piga mo or sudden brakes. Kaya maganda pa rin talaga na may ABS na kahit yung mga small displacement. Pansinin ko lang yung overall aesthetics niya. Magkaiba kasi ito ng itsura eh. Dito naman meron siyang nakalagay SkyDrive Sport na mas malaki. Dito na yung combination niya is parang silver, complementing dito sa matte blue ng Suzuki. Dito yung kanyang detail specs, fuel injection, ayan Suzuki Eco Performance SEP. Tapos gusto ko yung niya, itsura ng muka, parang futuristic din ang dating sa akin ibang iba kasi yung kung mapapansin nyo, iba-iba talaga ng approach. Yung Big 4, kagaya niya, Honda, iba siya ng approach. Yung Mio, Yamaha, iba rin ng pagkakadesign. Ito, Suzuki, iba din yung pagkakadesign niya. Kumbaga, madidistinguish mo yung aesthetics nila. Ito pa isa, parang nagustuhan ko din. May little touch of this sa tapakan ng angkas. Tapakan ng angkas niya, hindi look cheap, maganda. Air-cooled pa siya. So, reklamo ng iba, gusto nila liquid-cooled na kasi nasa era na tayong liquid-cooled. Pero, masasabi ko sa inyo guys, hindi naman tumitirik ng ganun-ganun lang yung air-cooled. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mas older na version nito, which is Suzuki SkyDrive Sport 125cc, na testing na namin sa long drive. Almost 12 hours of ride. Okay siya, maaasahan. Ito yung kanyang muffler, medyo maliit lang siya, cute size lang. Neat ang design, may ganito. So para iwas sa malagyan ng dumi yung loob niya, naka monoshock lang siya. Ito yung kanyang tail light. Ganda din ang taillight niya, compact na ganito lang. Kasi sabi ko sa inyo, mas fan ako ng ganitong taillight kaysa nung mga nakalabas dito. Kasi kapag nakalabas dito, may tendency na mabali siya. Kapag yung angkas mo, bababa, o kaya sasakay, pwedeng madali ng paa. O kaya pag may mga naglalarong bata sa inyo, pwedeng madali. O dumaan ka sa masisikip na lugar, ligaw ka sa gubat, pwedeng madali, di ba? So dito yung para buksan yung kanyang under seat compartment. To be honest, noon bago ko kumuha ng scooter, isa to sa actually naging sa listahan ko bago ko kumuha. Pero kung titignan mo, una sa lahat, safe yung battery niya kasi nandito. May maliit siyang compartment. Kasya na dito siguro yung raincoat mo, yung papel ng motor. Kung may bibiliin kang kapiraso, siguro mga sabon, ganyan, kasya din.
maliit lang yung kanyang compartment. Ayun. Sige po. Ito yung isa sa mga factor din, deciding factor ko, yung compartment. Yung iba ang hinahanap kung kasya ba yung full face helmet. Pero ako, ang hinahanap ko, yung marami kang ma-fit na bagay. Kasi malaking tulong yun kaya ka nga nag-scooter Kasi ang mga scooter, magbibigay sa'yo ng mas magaan na buhay. Diba? Pwede mo pang negosyo, pwede mong pang grocery, pampalengke, kaya may mga gulay board na ganyan. So mahalaga sa akin na merong malaking storage. Pero ayan, at least meron siyang binigay na storage sa ganitong category. So masasabi ko, okay na rin siya. Yung kanyang seat is malambot. Sasakyan ko mamaya. Ngayon na. Medyo matigas lang siya. May siya, medyo matigas yung niya. Pero maganda kasi hindi sobrang lambot. Kapag sobrang lambot kasi ng upuan, magbo-bottom out yung puwet mo dun sa kaha. So masakit yun kapag sa long ride. Meron siyang dalawang bulsa. Identical Unlike sa iba na hindi hindi asymmetrical yung bulsa. Ito identical yung bulsa niya Malalim, sakto lang ang lalim. Good for easy access like coins, resibo, ganyan. Lagay mo na lang dyan. May sukli ka, toll gate. Toll gate. Tapos may key shutter. Para hindi masundot-sundot basta-basta ng mga bata o iba kasi susundot ng ting-ting. May iba naman tinatatry na kawin. So meron siyang key shutter dito. Doon mo lang siya i-unlock. No? Meron din sabitan ng mga pinamili. Ito, ang ganda rin ng pagkakadesign ng sabitan niya, very minimalist. Ang quality ng fairings pasado rin sa akin, malleable. Ayan may kita mo siya medyo nagbe-bend ng konti kapag pinipisil mo. Ibig sabihin kapag nabunggo ka, hindi to kaagad-agad mababasag. Unlike yung iba na masyadong crispy or stiff, kapag nabunggo ka, magsha-shatter into pieces yon, mababasag agad. Ang paint job is also good para sa akin. Neat din to. Walang papasukan ng tubig dito. Very neat. Ito yung isa sa gusto ko sa mga scooter. Kapag maulan, safe yung sapatos mo. Dito, hindi siya mababasa. Pwede mo lagyan dito ng plastic, hindi siya mababasa. Unlike kasi kapag ka manual or semi-automatic, nakalabas yung paa mo na ganyan, nakalabas siya. So kapag nakalabas yung paa mo, ang tendency, lahat ng madadaanan mong puddles or mga basa sa kalsada, tatalsikan yung sapatos mo. Mapapapikit ka na lang. So ayan, ang fuel indicator nandito. Analog pa yung display niya. Mapapansin nyo, nilagyan nila ng konting details, Hindi yung basta, sige, ilagyan mo yan ng ng panel. Ito, may konting details, design ng konti. Kahit pa paano. Tapos, ang top speed niya, sabi ko nga sa inyo, is nasa 110. Yung nakita ko. Pero siguro kung mas magaan kayo, baka mas mataas yung makuha ninyo. Pero hindi naman to pang racing na motor Yung side mirror niya is sakto lang. Ayoko naman ng masyadong malaking side mirror, Tas hindi rin siya overextending to the point na sasabit na sa nakakasalubong mo. Straight up na fuel gauge. Pogi pa rin siya. Meron siyang engine check, low beam, high beam. Ito, dito mo siya signal lights dito. Okay ang buttons niya, madaling maabot. Okay din to siguro for lady riders. Ito ko. Ito, meron din siyang option kung gusto mong i-turn off yung ilaw mo sa umaga. Option yan. Push start. May kickstart din. Throttle. Front brake. Rear brake. Straight up. Ganda. Comfortable. Sitting position niya. Naka-upright ka din. So, gusto ko i-check Ito, naka-center stand na pero abot ko Abot ko pa rin Kaya masasabi ko na ito is
perfect din sa mga shorter riders. Kahit mga 4'8" siguro na babae or lalaki, kaya tong i-drive. Sa mga mas matatangkad, i-check niya yung review ni Sir Sax, 6 foot siya. Magmumukha ka malaking bulas, pero depende yan eh. Sabi nga nila, the beauty is always in the eye of the beholder. Tama ba yun? Basta yun, hindi naman yan nasusukat kung patangkad ka ba o malaking bulas ka ba feeling mo. Pero ako, for me, I think basta abot mo yung motor, okay siya, ipang drive. Para sa akin yun basta abot mo yung motor, go ka. Wala tong kill switch sa side stand. Wala akong nakitang ganong feature sa kanya. Correct me if I'm wrong, kung meron, maganda. Pero as far as my research, wala akong nakita na ganon. 50 kilometers per liter na fuel consumption. Ganda. Andyan lang, may ano siya emblem lang dito na S. Stands for Suzuki. Ganda. For me, siguro ang areas of improvement ko lang dito, sana naging LED na siya, no? Tapos mas malaki sana yung seat compartment. Yon yung mga deciding factor pangkaraniwan sa mga nagmumotor ngayon. But if you're looking for a straight up na compact na motor, agile, nimble, madaling isingit sa traffic, and also for female riders, siguro isa to sa talagang marerecommend ko. Hindi lang female, kahit na mga lalaking riders, magugustuhan tong SkyDrive Sport 115cc. Siguro ang sarap nitong i-try. Hingga nga nila dahil lumalabas ngayon, no? Parang kada may makikita din ako personally kapag may pinapa-review kayo sa akin. Ako din parang gusto ko nang iuwi yung motor, parang gusto kong bilhin na rin. Yung tapakan niya ng yung hawakan ng angkas, very compact din, matibay, ganda din. Yung tapaludo niya, ganda rin ng quality. For me, bang for the buck din to. Isa to sa mga ilalagay ko sa listahan ko kung sakali mang gusto kong bumili ng scooter. So that's it for SkyDrive Sport. Sana nagustuhan niyo. Kung may nakaligtaan pa ako, may tanong pa kayo, please comment down below para masagot natin sa next vlog. And thank you so much for watching. Yung price niya nandito yata. Check natin yung price niya. Yeah, Suzuki SkyDrive Sport, ang cash niya is 67,900 pesos SRP. Kung magpaplano ka na ihulugan, ang down payment is 3,900. 3 years monthly is 3,563. Ang 2 years is 4,452. May rebate siya na 200 kapag updated ka and 400 kapag nag-advance ka ng 1 month na bayad. Kung 1 year naman is 7,119. Mayroon din siyang rebate na 200 or 100. Ayun, that's it for the SkyDrive Sport. Huwag mong kalimutang bigyan ng thumbs up or like button. I-click yung like para madami pa makapanood ng video na to. Anong next na motor ang gusto nyo i-review natin or bigyan pansin? Just comment down below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.